Panibagong pambobomba ng tubig mula sa Chinese vessels ang naranasan ng barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Sa kabila ng patuloy na pangaharas, giniit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi iaatras ang ating mga barko sa pinag-aagawang teritoryo. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Kuha yan ang bombahin ng Chinese vessel ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc ngayong umaga. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, tagumpay naman itong naiwasan ng PCG crew para hindi tamaan ang barko ng Pilipinas. Sabi ng Pangulo, sanay na raw ang Pilipinas sa ganitong pangyayari at wala na siyang bagong direktiba o special instructions. Pero ang malinaw, hindi aatras o aalis ang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. We have never instructed any of our vessels to back out. Thank you, sir. Never. Never. But we have to always, when we do not back out because natakot tayo, umatras tayo. Alam mo, I don't know about other places, pero dito sa gobyernong ito, hindi tayo umaatras sa laban. We are brave. Filipinos are brave. Iginit naman ng Pangulo na pagtupad lang ito sa kanilang tungkulin at hindi niya gusto ng anumang uri ng gulo. Sinong Pinoy na gusto magkagera? Sino? Kahit maghanap ka para sa akin, kahit isa. Kahit yung sundalo, kahit yung Coast Guard, ayaw nila ng gulo. Naniniwala din si PBBM na resulta ng pag-alaman ng China sa naunang pahayag ang tumaas sa tensyon sa West Philippine Sea. Una nang nagbabala ang China na huwag maglaro ng apoy ang Pangulo nang sabihin sa isang panayam sa India na maiipit o madadamay ang bansa sakaling magkaroon ng giyera sa Taiwan. Magiging humanitarian problem anya ito lalo't maraming Pinoy sa Taiwan. Sabi ni PBBM, nagsasabi lang naman siya ng totoo. But I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. Hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming. We will be drawn and dragged into that mess. Whatever you do, come on, wag na tayong hope. I love this saying, hope is not a plan. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. Nanindigan din ng Pangulo na kailangang protektahan ng taong bayan at hindi sila titigil na gawin yan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang panibagong harassment incident sa Bajo de Masinloc at iba pang issue kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, doon sa nagbangga ang mga barko ng China, anong naging tugon dyan ng Philippine Coast Guard? Pops J, ang sabi ni Commodore J. Tariela, kaagad nagpaabot o nagbigay nga ng tulong at suporta yung Philippine Coast Guard, lalo na doon sa mga nasugatang crew ng CCG o Chinese Coast Guard vessel. Ang sabi nga ng PCG, tinitiyak nila yung commitment na matiyak na ligtas yung mga nandyan at hinihiling pa rin nila yung mabilisang recovery at agarang gamutan para doon sa mga nasugatan. Julie, may plano bang pag-uusap ang palasyo sa bansang China tungkol sa nangyari kaninang umaga? Pops J, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, sanay na tayo dito sa paulit-ulit na ganito. Kaya nung tinanong siya, sabi niya, sagot lang naman daw talaga sa tensyon o sa hakbang ng China yung ginagawa ng Pilipinas. Kumbaga, kung mahigpit yung ating pagbabantay, dahil meron ding presensya sa kanila, titigil nga lang daw yung mga tensyon dyan, kung titigil din yung panggigipit ng isang panig. Balikan lang natin, Julie. Ano naman yung mga nasabi ng Pangulo na ayaw niya ng giyera? Oo, Pops J, paulit-ulit nga sinasabi ng Pangulo kanina na ayaw niya ng giyera, hindi natin gustong pumasok sa anumang uri ng gulo. At sabi niya kung meron nga daw choice, kanina sana daw yung pondo na inilalaan natin sa defense natin, sa modernization, hindi na daw sana doon napupunta, Pops J. Magagamit na daw yan sa ibang bagay. Pwede na raw sana yan sa housing. Pero dahil nga meron tensyon, dahil nga merong mga ganitong uri ng pangyayari, kinakailangan pa rin natin yan na pondohan. And Pops, balikan ko din siguro yung last week na naging interview ng Pangulo, nasabi na rin niya to hindi daw tayo naghahanda sa giyera, Pops. Pinalalakas lang natin yung ating hukbong sandatahang lakas at yung depensa at seguridad ng bansa. Julie, sa issue naman ng flood control, may inilunsad na website para maging sumbungan ng publiko. Ano at paano gagamitin yung website na yan?
Pops, yung isumbong sa pangulo.ph, accessible na yan, pwede na po yung buksan ng mga kapatid natin. Kung makikita nyo, meron dyan listahan ng mga flood control projects. Pwede nyo i-search yung inyong barangay, yung inyong village o yung inyong lugar at lalabas doon yung mga flood control projects. Ngayon sa dulo, meron dyan nakalagay report. Doon, pwede nyo iulat kung maganda ba yung naging proyekto, kung hindi maganda, at kung ano yung mga naging problema. Pwede ka rin, Pops, mag-attach ng picture dyan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, mismong siya daw yung magbubukas araw-araw para tingnan kung ano yung mga magiging report ng ating mga kapatid. Kasi daw, Pops, mahalaga daw na malaman natin kung ano yung nangyayari sa ground at kung ano yung inuulat ng taong bayan. Parati daw kasing sinasabi na parang walang masumbungan, walang mabigyan ng hinaing yung taong bayan kasi yung mga nakaupo nga, kumbaga, sila naman din yung nag-i-implement o nagpapatupad niyan. So ngayon, ito na nga website na to, pwede nilang maging sumbungan o maging kakampi para doon sa mga nais nga na ma-check kung meron bang existing flood control projects sa kanila. Julie, ano yung mga naiulat ng Pangulo na problema sa flood control projects at may pinangalanan ba siyang nasa likod ng problema? Pops, ilang bagay yung binanggit ng Pangulo. Una dyan, doon sa more than 9,800 projects, more than 6,000 dyan, Pops J. Yung pare-parehas daw ng disenyo. Ang sabi ng Pangulo, pati daw yung eksaktong contract cost magkakamuka. Hindi raw yan pwedeng mangyari, Pops J, kasi kahit na magkatabing barangay o magkatabing lugar yan, magkaiba dapat yung cost, magkaiba dapat yung disenyo, magkaiba dapat yung haba ng proyekto. Kasi kaya yan sa mga tinitingnan. Isa pa sa nakita nilang butas, Pops J, hindi daw magkamatch yung mga lalawigan na may pinakamaraming flood control project sa mga lalawigan na most flood prone. So ibig sabihin, bahain itong lugar nito, pero nasa ibang lugar yung pinakamaraming flood control projects. Isa pa, Pops J, sa sinasabi ng Pangulo, yung tinawag ng disturbing assessment, 20% nung more than 500 billion peso na pondo para dun sa project, napunta lang sa 15 kontraktor. Ngayon, dun sa 15 kontraktor na yon, yung 5, meron silang proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.